Mahalagang balita ito. Naghanda ang Ukraine na bombahin ang mga pasilidad sa Russia na walang depensa sa himpapawid upang maprotektahan ng victory parade sa Moscow. Inilipat ni Vladimir Putin sa Moscow ang maraming mga sistema ng depensa sa himpapawid para sa military parade noong Mayo 9, kaya naiwang walang depensa ang ibang reyon. Balak samantalahin ito ng mga puwersang drone ng Ukraine at ito ay pinangako ng commander ng mga puwersang drone ng Ukraine na si Robert Magyar Brody. Kasabay nito, binanggit din ni Pangulong Zelensky na hindi naman kailangang bombayin mismo ang parada, ngunit tiyak na dapat atakihin ang mga ganap na walang depensang pasilidad sa buong Russia. Lalo na't nilabag na ng Russia ang sarili nitong tigil putukan na inihayag ni Vladimir Putin. Mahalagang tandaan na sa bisperas ng Mayo, siyam naglabas ng pahayag si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at binigyan diin na ang kilos militar ng Russia noong Mayo 8 ay nagpapakita kung paano kikilos ang Ukraine ngayong Mayo 9. Ayon sa ulat ng General Staff ng Ukraine, pinaigting ng Russia ang opensiba sa harapan at hindi tumigil sa pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine. Sa kabila ng pahayag ng Kremlin na di umano'y sila lamang ang kusang sumang-ayon sa tigil putukan. Ano ang maaring atakihin na yon sa teritoryo ng Russia? Talakayin natin ito. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Magpapasalamat ako sa inyo dahil dito. Malaki ang tulong nito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link nito. Doon kami naglalatala ng mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. Kaya para sa mga Ruso, napakakakaiba ng araw na ito, ika-9 ng Mayo. Sa isang banda, ipinagdiriwang nila ang araw ng tagumpay, pero sa kabilang banda, nanginginig sila sa takot na baka tamaan sila ng Ukrainian na missile o drone. Oo, buong linggo silang nanginginig. Ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Rusya at Kremlin ay sigaw ng sigaw, "Huwag ninyo kaming galawin. Kung hindi, bubombahin namin kayo." Inulit ang banta ng ilang beses at kapag inuulit ng isang tao ang parehong banta ng paulit-ulit, ibig sabihin, una, hindi niya ito tutuparin at pangalawa, sobrang takot niya na sinusubukan niyang kumbinsihin ang lahat. Sabi niya, "Hindi, maniwala kayo, handa akong gawin yon." Lahat ng tao, "Diyos ko, tumahimik ka na lang." Sabi niya, "Hindi ninyo ako naintindihan." Ganito umasta ang Kremlin buong linggo. Sinabi ni Vladimir Putin sa mga Ruso na tiyak ang tagumpay laban sa Ukraine. Pero sa Sabado Mayo 9, walang ingay ng mga tangke o mga raketa sa mga batong kalsada ng Red Square sa Moscow. Sa unang pagkakataon sa halos 20 taon, ang araw ng tagumpay ng mga alyado laban sa Nazi Germany ay pagdiriwang sa Moscow ng walang military equipment. Simple lang, natatakot ang Kremlin sa posibleng pag-atake ng Ukraine at takot talaga si Vladimir Putin. At may dahilan talaga ang mga Ruso para matakot. At siguro, ang pinakanatakot nitong weekend ay ang rehimen ni Putin. Si Robert Magyar Brody ang pinuno ng unit ng militar na drone ng Ukraine na mga ibon ni Magyar at kumander ng puwersa ng mga sistemang walang piloto ng sandatang lakas ng Ukraine. Sa mga nakaraang buwan, ang unit niya ang nagsagawa ng magkakasunod na pag-atake sa malalayong target sa loob ng Russia tulad ng mga daungan, oil refinery at pabrika ng missile. At ngayon, inamin ni Magyar sa isang panayam sa The Guardian na ang isang simbolikong pag-atake sa Red Square ay tiyak na makakakit ng pansin ng buong mundo. Pero sabi niya, mas malamang nasasampalin ng Ukraine sa lugar kung saan mas mahina ang depensa ng himpapawid ng Russia. Narito ang sabi niya, bakit gagamitin ang mga drone sa Great Wall? Pero tinutukoy niya ang mas mahigpit na seguridad ng Moscow gamit ang mga sistema ng depensa sa himpapawid. Kung atakehin ninyo ang sektor ng enerhiya o mga pasilidad militar, syempre mas maganda yon. Gusto kong sabihin na ang mapanirang pag-atake ng elite, 414 brigada ni Magyar ay naging malaking problema para sa Kremlin sa digmaan. Mas mabilis sirain ng long-range drone ng unit ang air defense system ng kalaban kaysa sa kayang ayusin ng Moscow. At biglang lahat ng nasa loob ng 2,000 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine ay naging target ng mga Ukrainian drone at missile. May ilang salik na nagpapaliwanag nito. Ang kamakailang pagkataranta sa Russia at lumalaking optimismo sa sandatahang lakas ng Ukraine, isa sa mga ito ang bagong katayuan ng Ukraine bilang superpower sa larangan ng mga drone.
Ang mga teknolohiya ng Ukraine sa paglaban sa mga drone ay ini-export na ngayon sa mga bansa sa Persian Gulf na inatake ng Iran. Ang isa pang salik ay ang big data. Ang sistema ng Situational Awareness na Delta ay nagre-rehistro ng bawat misyon ng mga drone ng Ukraine, kabilang na syempre ang mga nabigong misyon. At ngayon, sinasabi ni Madyar na araw-araw siyang tumatanggap ng 12 hanggang 15 terabytes ng raw na video mula sa iba't ibang drone. At hindi maaring hindi ito alam ni Putin, kaya siya ay nagpapakita ng pagkataranta. At nagbubuhos pa ng langis sa apoy ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Quote, Nakikita natin na nitong mga nakaraang linggo, pinalalawak pa ang mga singsing ng depensa laban sa himpapawid sa paligid ng Moscow sa pamamagitan ng malawakang paglilipat ng mga air defense mula sa mga reyon. Ipinapakita nitong mas pinapahalagahan ng pamunuan ng Russia ang parada sa Moscow kaysa sa natitirang bahagi ng bansa. Nagbubukas ito ng karagdagang mga oportunidad para sa ating mga pangmalayuang hakbang na pamparusa. Itatakda ang mga kaukulang prioridad. Gusto ko ring banggitin na sa ngayon, halos 70% ng populasyon ng Russia ay nasa saklaw na ng mga Ukrainian drone at missile. Gusto kong sabihin na bago ang 2022, hindi pa ito nangyayari. Ito ang tinatawag na demilitarisasyon ni Vladimir Putin na yun daw sa plano. Patuloy na binibigyang diin ng mga vlogger ang kakulangan ng mga missile ng depensang panghimpapawid ng Russia laban sa mga pag-atake ng mga drone ng Ukraine, lalo na't mas nagiging matagumpay ang mga ito. Ang laki ng infrastruktura ng enerhiya ng Russia at ang pagkakahiwa-hiwalay ng mga pasilidad nito sa karamihan ng bahagi ng Russia ay nagdudulot talaga ng pangunahing problema para sa depensang panghimpapawid. Sa Russia, parang napakaraming potensyal na target na kailangang protektahan. Nagpasya si Vladimir Putin na protektahan mismo ang parada ng araw ng tagumpay sa Moscow at syempre ang kanyang mga palasyo. Di tulad ng industrial o militar na pasilidad, kahit kaunting tama sa mga pasilidad ng langis ay pwedeng magdulot ng malaking epekto dahil madaling magliyab ang petrolyo. Ang mga tangke at mga tubo ay kadalasang hindi nakabaluti, hindi pinatatag, kaya mas madali silang tamaan. Pabrika, ilang drone na nakalusot na may maliliit na ulo ng pampasabog ay maaaring makasira lang ng bubong at sa kaso ng isang pabrika ng pagpipino ng langis, may malaking posibilidad na magdulot ito ng malaking sunog o napakalaking pagsabog. Ngayong bisperas na Mayo 9, naglabas ng pahayag si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at binigyang diin na tutugon ang Ukraine sa parehong paraan. Noong Mayo, 8 sa araw ng pag-alala sa mga biktima ng ikalawang digmaang pandigdig, binigyang diin ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang laban ng mga naunang henerasyon ng Ukrainian sa mga mananakop. Binanggit niya na muling nagaganap ang mga labanan para sa kalayaan sa lupain Ukrainian sa mga silangang reyon sa Dnipropetrovsk, Sumy, Chernihiv, Kharkiv at sa Donbas. Sabi ni Zelensky, ang digmaan ngayon ay pagpapatuloy ng laban kontra agresor na naisipilit sa mundo ang lumang kaayusan. Binigyang diin ni Zelensky na layunin ng Ukraine na mapanatili ang kalayaan at ipagtanggol ang karapatan ng bayan sa buhay. Sa huli, pinaalalahanan ni Zelensky na maaga nang ipinahayag ng panig ng Ukraine ang kanilang posisyon at handang kumilos na katulad bilang tugon sa mga aksyon ng kalabang Ruso. Narito ang sipi. Ngayon, maraming bagong banta ang naririnig mula sa panig ng Russia. Kahit na nagbigay kami ng ganap na lohikal at malinaw na posisyon para sa kanila, kikilos kami ng katulad. Noong Mayo, 8 nagsimula silang magbomba, may aktibidad ng pagsalakay sa prente, ginagamit ang mga drone, at kahapon naglunsad pa na mas maraming airstrikes. May katumbas ding tugon mula sa amin. Ang kinabukasan ay nakadepende sa kung ano ang maririnig natin ngayon, sabi ni Volodymyr Zelensky noong 8 ng Mayo. Kaya naman sa tingin ko, magiging medyo interesante ang araw na ito sa Rusya ngayon. Mga kaibigan, gusto kong magbigay ng mahalagang anunsyo para sa mga manonood ng channel na ito na nagsasalita ng wikang Ukrainyano. Ngayong araw mismo ay naglunsad ako ng bagong YouTube channel kung saan ako ay nagsasalita lamang sa wikang Ukrainyano at gumagawa ako ng format na tinatawag na Pitsumkiv, mga buod ng araw. Sa pagtatapos ng bawat araw, magkakaroon ng isang episode sa Wikanyano kung saan sabay nating binubuod ang mga nangyari sa araw na lumipas. Ang focus nito ay syempre sa mga usaping panloob ng Ukraine at sa heopolitika na sa anumang paraan ay nakakaapekto sa mga proseso sa Ukraine. Kaya mga kaibigan, lalo na sa mga nansasalita ng Ukrainyano at nanonood mula sa Ukraine,
Pakiclick ang nakapin na link papunta sa bago kong YouTube channel, mag-subscribe, panoorin ang unang episode at mag-comment Sa madaling salita, suportahan ang bagong YouTube channel. para agad na marank ng YouTube ang channel at mas maraming Ukrainyanong manonood ang makakita ng mga episode natin. Dito ko na muna tatapusin. Ilagay ang inyong opinion at komento sa ibaba, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like kung nais-suportahan ang channel na ito. Lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na makikita sa inyong mga screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.